Si Attorney Romulo Macalintal, ang ating pong kaibigan na hindi lang election lawyer, kung hindi po isa sa mga may strong advocacy sa karapatan ng mga senior citizen. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga sa iyo, Ted, at sa iyo mga tagapanood, tagapakinig, at pasensya na, naiwan ko ang telephone ko doon sa aking son-in-law ngayon lang na dumating. Sabi ko nga, tatanda din sila. Oo, tatanda. Talaga na yun ko kasi halos umaga na nung matapos itong petition tungkol sa barangay election. Okay, yung petition po. Sige, bago po yan, total Yeah. ho naman nabanggit ni Chacha po sa ating pangunahing balita, yung binabanggit niyo po dito sa mga contributors ng mga kumakandidato, na inyo pong ito'y naipaliwanag na kapag ho ba ganyan, ano ho ba ang magiging, kung sakali lang po, ito po theoretical lamang, regardless po kung sino yung tao, kapag ho ba ganyan na meron po nakaupo ngayon sa lehislatura at meron pong contributor na isang kumpanya na may kasalukuyang mga proyekto sa gobyerno, matatanggal ba sa pwesto itong taong ito? Ano ang paraan kung sakali man at ano pang maaari niyang harapin? Well, dapat makakaroon ng proper investigation muna. Hindi agad-agad matatanggal yan. Siyempre, in due process na sinasabi natin. At yung pinag-uusapang yan, yung Section 95C, siguro dapat liwanaging mabuti yan kasi parang lumalabas yan tulad ng sinasabi ng COMELEC ngayon, yun daw lamang contributor or donor ang may kasalanan. Ngunit, kung titingnan ng COMELEC, gumawa sila ng resolution noon, yung implementing rules niya, sinasabi na sino man na tumanggap maging kandidato yan o political party, ay they would be liable for election offense. The giver and the receiver. So, yan lang siguro ang pag-aaralang mabuti ngayon ng Commission on Elections. At yan ay pwedeng isampa ng sino mga concerned citizen. Pero mas higit na may kapangyarihan ng COMELEC sapagkat nasa kanila ang records na nasabing mga kandidato. Kaya ang COMELEC ang may responsibility to see to it na laws are properly implemented. Opo, kasi nga din po yung filing po ng mga SOSE pagkatapos na nga po ng halalan. Kapag ho ganyan, attorney, considering po na ang isang tao naka-assume na po ng office, nakapanumpa na, sa lehislatura, anong klaseng kaso ito? Ito ba'y idadaan sa SAT o HRET in the House o co-warrant to ba ito? Paano po, attorney? Ay hindi po pwedeng dumaan sa SET o kaya sa anumang ahensya para sa kanyang pagtanggal sa kanyang pagkakaupo bilang halal na opisyal. Ang mangyayari dyan ay magpa-file ng criminal case laban sa nasabing opisyal at kung sakaling ma-convict siya doon, mapatunayan ang kanyang pagkakasala, ay kasama dyan ang perpetual disqualification from holding public office. Hindi katulad noong kapo-proclaim pa lamang within a period of 10 days, pwede kang mag-file kaagad ng co-warrant doon ng election protest. But here, considering na nakaupo na sila at it involves an election offense under the Omnibus Election Code, dadaan pa rin yan sa mahabang proseso. Ted, ipapalya sa Fiscal's Office, pagkakaroon ng information, dadaan sa Regional Trial Court, sino mang manalo dyan, matalo, kahit matalo, pupunta ng Court of Appeals. From Court of Appeals, pupunta pa ng Korte Suprema. You talking about the elected official? Hindi ba pag public official, ombudsman po? Yes, pero ito kasi election offense case ito eh. Kaya ang COMELEC ang may kapangyarihan dito. Sila ang pwedeng to look into it. At mayroon silang, naman ay pwede rin ilagay sa Fiscal's Office kasi may joint power sila dyan na sila ang gumawa ng nasabing investigation. Opo. Salamat po sa informasyon kasi wala ho tayong kaalam-alam. May ganito palang provision po ng batas, no? Opo, hindi lang pag-comply mo dito sa SOSE, yung pala kung sino yung mga naandoon sa iyong SOSE. Yes, oo. Pero siyempre, meron pa rin mga issue na lalabas dyan. Yung bang nagbigay na yon, did he give it in his own private capacity? Yung personal niyang pondo yon? O yun ay pondo ng korporasyon? Ano kaya ang nakareport doon sa SOSE? Yun ang magandang makita, Ted, eh. Ano ang nakalagay na pangalan ng donor? Is it yung kaibigan, pangalan ng kaibigan niya o yung pangalan ng korporasyon? Opo. Attorney, mawalang galang lang. Sorry po at sa lahat ng concern dito, baka kayo maakusahan na bahagi kayo ng demolition job. Wala tayo dyan. Alam mo naman, ako, kilala niyo naman ako na nagsasabi lang ako kung ano yung batas at ano yung aking pagkakaintindi.
Actually, nung unang gumawa ako ng statement dyan, hindi ko nga alam. Kasi may nagtawag lang sa akin na tungkol nga daw sa 95C kung ano daw ang ibig sabihin noon. So I made my own observation. Opo, opo. Then later, sa ako lang nalaman na yung pala si Senator Escudero ay mayroong ganitong statement na ginawa. Opo. Considering his admission, ay siguro naman nakahanda siya na harapin ang anumang kaso na lalabas. Kung sakali may maglalabas ng kaso laban sa kanya, at siyempre dyan niya pwedeng patunayan kung meron siyang kasalanan o meron siyang pagkakamali sa paggawa ng kanyang sose. Opo. At ito ho naman, attorney, ay issue para sa pangkalahatan. Hindi lang po sa isang tao. Para ho natin Yes, Okay. yes. Opo. Sige. Attorney. Tama yan. Opo. Maganda. At saka maganda yan na pag-uusapan para sa susunod na halalan. Meron tayong guidance. So, Para sa susunod na halala, hindi na ako maglalagay sa sose ko. yeah, hindi ka na. Malalaman muna po paano gagawin. Okay, so attorney, kayo'y napuyat sa paghahanda ng petition. So, sure na ba kayo, pakisabi po, sure na ba kayo na pupunta ng Supreme Court para questionin po itong panibagong postponement na bill na law na ito? Go ahead, sir. Yes, 101% sure, Ted. At talagang ito ay aking isasampa sapagkat talagang kahit basahin mo yung batas na yan, talagang mayroong deception, may panlilinlang. Alam mo, katulad na tinatanong niyo sa akin, magpapile ba kayo ng tungkol sa postponement? Ang mga balita, the President signs a bill, the law postponing the election, BBM to sign the law postponing. Puro postponement ang sinasabi. Pero basahin mo ang batas, hindi nakalagay ang word postponement. Walang word na postponement doon. Basta diretso para bang it is rammed through. The date of our next election will be November 2, 2026. Diretso para bang wala silang pakialam sa ating lahat kung nilalabag niya ang ating karapatan na maghalal sa December 1, 2025. Hindi minensyon na meron tayong eleksyon sa December 1, 2025. Basta diretso inimpose upon us o kayong mga botante, ang susunod na eleksyon ninyo sa barangay ay first Monday of November 2026. Whether you like it or not, parang gano'n ang labas. Kasi inalis nila yung word suspension, Ted, para maiwasan nila yung laging hinahanap ng Supreme Court na pag ikaw ay nag-suspend, dapat merong valid and genuine reason. Kaya iniwas nila yung word na yon. Okay, opo. Sige. So, attorney, you're going to file it today? Yes, today. Today. What is your prayer, attorney? What is your prayer? Well, ang aming kwan ay talaga ma-declare unconstitutional and violation of right to due process itong ginawang ito ng mga ating mga mababatas. Pagkatapos, ito ay paglabag sa ating karapatan na maghalal ng mga barangay officials. At ang Kongreso ay walang kapangyarihang mag-postpone ng eleksyon ng walang dahilan. Ayon yan sa Korte Suprema doon sa Makalintal versus Comelec na 2023 decision. Napakaliwanag yan na anumang pagpo-postpone ng halalan ay labag sa saligang batas. At yung holdover, yan ay labag din sa saligang batas sapagkat ang holdover ay legislative appointment. Niliwanag na yan ng mga justices, ng ilang justices ng Korte Suprema doon nga sa Makalintal versus Comelec. It violates the constitutional provision na ang mga barangay officials dapat elected and not appointed. Opo. Attorney, did you mention the date itong November 2 na na kanila pong ginawang election? Opo, go ahead. Iyan ay isang katibayan, Ted, hindi pinag-aralan. Hindi pinag-aralan. Nilagay lang first Monday of November. Ay November 2, yan ay All Souls Day, araw ng kaluluwa na karamihan pa sa ating mga kababayan na nasa probinsya. How could you expect our people to vote na araw na kung saan nananalangin tayo para sa ating mga mahal na namatay ng mga kaibigan o kamag-anak? Kaya yan ay katibayan, hindi pinag-aralan yan. Hindi isinaalang-alang ang ating karapatan at ating mga tradisyon sa paggawa ng nasabing batas. Para lamang pagbigyan yung mga barangay officials na pinangakuan ng mga kandidatong ito nung last election na sila ay extend nila ang term ng mga barangay officials kung susuportahan sila nung nakaraang halalan.
Opo. Attorney Romy Mac, salamat po sa inyong sakripisyo dahil ito pong bagay na ito ay ginagawa po ninyo, sarili ninyong gastos at effort ang lahat. Yes, Ano po? yes, Opo. pero alam mo na, matanda na rin naman tayo. Tayo na may nasa departure stage na. Sabi nga, gumawa naman tayo ng talagang karapat-dapat para sa ating bayan. Sana naman yung mga nakikinig. Sumuporta naman kayo. Hindi naman po pwede mag-isa lamang ako. Kailangan, andyan ang suporta ng taong bayan. Kasi karapatan natin ito eh. Pag hindi natin ito pinaglaban, sino pa lalaban para sa atin? Ilang taon na ho ba kayo, attorney? 78 na tayo, Ted. Kung 78, nasa arrival area pa lang kayo. Wala pa kayo 100 eh. Oo, pero alam mo na, siyempre, kailangan na rin tayo. Kailangan gumawa tayo ng mga dapat. Kaya araw-araw, andyan pa rin naman ang ating exercise para lagi lang medyo malinaw pa ang isip at malakas ang katawan. Pinatatawa ko lang si Attorney Romy Mac. Isa po sa ating mga bayani sa sapin po ng ating pagsusulong sa karapatan ng ating mga mamamayan. Salamat, Attorney. Mabuhay po kayo. Maraming salamat, Ted and DJ Chacha, sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Mabuhay tayo. Pagpalain tayo ng po may kapal. Thank you.